ng Martes. Mark Anthony Fernandez nanganganib makulong ng habang buhay kapag napatunayan na kasala sa pagdadala ng 1 kilo ng marijuana. Pero giit ng aktor, may naglagay po sa kotse ko nung 1 kilo po. eksklusibo, ama ni Krista Miller na kulong din dahil sa droga, itinangging pusher ang kanyang anak. I am walking out. Mr. Chairman. I'm sorry. Senadora De Lima nagsorry sa publiko dahil sa pag-walkout sa pagdinig. Pinagsosorry rin si Senador Gordon na nanita sa kanya dahil sa bano'y hindi pagbulgar sa kasong kidnapping ni Edgar Matubato. There's nothing to apologize. Motorista kamanoy na maril at nanagasa sa isang traffic enforcer ni Res Bacan na mga kaanak ng biktima. Eksklusibo, babae nang hihipo sa isang lalaki, isa pa lang mandurukot. Eksklusibo rin, 3 miyembro mano ng Toblerone Gang na dakip, kabilang ang anak ng isang pulis. Hindi mo na ako binigyan ng kahiyang hayop ka. Bali-balitang hindi natuloy ang Miss Universe sa Pilipinas, lilinaw ng Department of Tourism. At silipin ang magazine cover ng Aldab na Made in Morocco. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Nadagdagan na naman ang listahan ng mga artista na naaresto dahil sa droga kagabi. Arestado sa Pampanga si Mark Anthony Fernandez matapos siyang mahulihan ng 1 kilo ng marijuana. Ayon sa mga pulis, sinita ang aktor sa isang checkpoint dahil walang plaka ang kanyang sasakyan. Doon na umano na-diskubre ang 1 kilo ng marijuana sa kanyang kotse. At yan po ang tinutukan ni Victoria Tulad. Ito ang mga mugshots ni Mark Anthony Fernandez ilak sa mana matapos siyang maaresto dahil sa pagdadala ng 1 kilo ng marijuana. Ang 37 taong gulang na aktor at minsang teen idol, mistulang ordinaryong suspect, nakapolo at basketball shorts at rubber shoes ng madakip. Sa Station 6 ng Angeles City Police, naabutan namin ang nakapost sa spang si Mark Anthony. Ayon sa Chief of Police, natsyempuhan nila ang aktor sa isang checkpoint sa Barangay Virgen de los Remedios, Angeles, Pampanga kagabi. Pinahinto raw si Fernandez dahil wala umano ang harapang plaka ng kanyang dilaw na sports car. Pero nang sinisilip daw ang looban ng kanyang kotse, may napansin daw ang pulisya sa passenger seat. Yung isang tauhan natin, visual check kasi. So nakita niya mismo yung marijuana, ma'am, kasi malaki eh. Tsaka yung liliit, di ba? Nandun sa mismong kotse niya, doon sa may passenger seat. Dito na raw biglang pinaharurot ni Mark Anthony ang kanyang sasakyan, kaya hinabol siya ng mga pulis. Kinailangan pa raw barilin ang gulong ng kotse ng aktor para lang mapahinto ito sa San Fernando, Pampanga. Sa istasyon ng pulis, makikita nga na flat ang 3 gulong ng kotse ng aktor. Sa loob daw ng sasakyan nakuha ang nasa 1 kilo ng marijuana. Pero sabi ni Mark Anthony, hindi sa kanya ang marijuana. Basta may naglagay po sa kotse ko. Hindi ko alam. Umalis na po kayo bigla? Kaya umalis na po ako. Oo. Akala ko po, since na marijuana lang po yun, at hindi naman po kayo nagbebenta, kumbaga, baka pakawalan ako. Pinabulaanan naman ng mga pulis na tinaniman nila ng marijuana si Mark Anthony. Lumabas na nang galing pa sa Parañaque ang aktor. Aminado siyang dumayo siya ng Angeles City para bumili ng marijuana mula sa isang Francis. Ginagamit daw kasi niya ito para raw pangontra sa sakit na cancer na ikinamatay ng kanyang amang si Rudy Fernandez. Wala pang patunay na napipigil o di kaya'y nakokontra o nagagamot ng marijuana ang cancer. Alam ko po nalilegalize sa halos buong mundo na yata. Tapos ganito, medical purposes siya. So ako po, lalo na po nung lumabas yung sa mga sigarilyo may picture, kinakabahan po ako magka-cancer. Dahil nagka-cancer po ang tatay ko, ginagamit po ito para pangontra cancer. Pero wala po kayong nararamdaman kahit na anong sakit naman? Meron po akong rayuma, bata pa lang po ako. Tapos nag-yosi din po ako dati. So binabawasan ko po yung sigarilyo. Yun po yung ginagawa kong pamalit. Sa ilang bansa sa mundo, legal ang paggamit ng medical marijuana, tulad sa Australia, Canada, Italy, Poland at Puerto Rico. Sa Pilipinas, hindi ito pinapayagan ng batas. Giit ni Mark Anthony, bumibili lang siya para sa sarili at hindi nagbebenta ng marijuana. Gayunman,
Sa ilalim ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ang posesyon ng 500 gramo o higit pa ng marijuana ay pwedeng maparusahan ng life imprisonment hanggang kamatayan at ng multa mula 500,000 hanggang 10 milyong piso. Umaasa raw ang aktor na makakalaya pa at kung sakali ay mangingibang bansa na lang daw siya. Doon na po ako titira kung saan po siya legal para hindi po ako makaperwisyo o maka-violate. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Habang buhay na pagkakabilanggo ang posibleng parusa kapag napatunayang nagkasala yang si Mark Anthony Fernandez. Naluha naman si Mark Anthony nang makaharap niya ang kanyang nobya kanina. Mula sa lungsod ng Angeles, Nakatutok Live si June Veneracion. June, mabigat ang reklamong isinampa ng Philippine National Police laban kay Mark Anthony Fernandez at habang buhay na pagkabilanggo ang maaari niyang kaharapin kapag napatunayan nagkasala siya sa batas. Naiyak si Mark Anthony Fernandez nang makausap ang kanyang live-in partner nang dalawin siya sa kulungan. Nagdilin ang aktor sa kanyang partner na alagaan ang kanilang kapapanganak lang na sanggol. Pero bukod sa ka-live-in, hindi pa natin nakikitang dumadalaw ang kanyang inang si Alma Moreno o ang kanyang mga kapatid. Pinayuhan daw si Moreno ng kanyang doktor na magpahinga na muna makaraang tumaas ang blood pressure nang mabalitaan ang nangyari kay Mark Anthony. Bukod sa nasa 1 kilo ng marijuana na naunang nakuha kay Mark Anthony, may nakuha pang ilang piraso ng marijuana nang eksaminin ng Soko ang kanyang sasakyan kaninang umaga. Pero hanggang kanina, pinanindigan niya na tininaman lang siya ng 1 kilong marijuana ng mga pulis na humuli sa kanya. Konti lang po yung dala ko nun. Tapos biglang may naglagay po ng 1 kilo po dun sa kotse ko. Nung tumigil ako. Konti lang yung dalawa. Opo. Tapos may naglagay po ng 1 kilo dun sa loob ng kotse ko pagtigil. Hindi ko maalala po kung sino. Pulis? Isa po sa humuli sa akin. Basta yung sa amin po, legal na trabaho yun, legal na operation. Medyo nanginginig nung nakuha siya kasi nagipaghabulan nga. Sumailalim na sa drug test si Mark Anthony. Nagpositibo siya sa marijuana pero negatibo sa shabu. Pagkatapos makuha ang resulta ng drug test, nakaposas na dinala sa piskalya ang aktor at isinailalim sa inquest proceedings. Sinampahan siya ng PNP ng reklamong transportation of illegal drugs, possession of illegal drugs and paraphernalia, at use of dangerous drugs. Ang pinakamabigat dito ay ang transportation of illegal drugs na may parusang habang buhay na pagkabilanggo at multang hindi bababa sa 500,000 pesos. Pwede pang maging non-bailable ang kanyang kaso dahil lampas kalahating kilong marijuana ang nakuha sa kanya. Okay lang po ba? Side lang po ni Mark Anthony. I'm sorry, we have no comment for the while. Agree po ba? Mike, sa kulungan itong Station 6 ng Angeles City Police, pansamantalang ikukulong si Mark Anthony Fernandez. Pinagbigyan naman daw ng pulisya yung pakiusap ng aktor na mailipat siya sa isang bakanting selda at ang kampo na rin niya ang bibili ng electric fan at folding bed na gagamitin ng aktor. Mike. maraming salamat June Veneracion. Hindi po ito ang unang beses na nasangkot sa droga si Mark Anthony Fernandez. Ilang beses din niyang sinikap na magbagong buhay. At yan po ang tinutukan ni Nelson Canlas. Dahil hihirit pa ng isang dance-to-death number sina Mark Anthony, Eric, Jomari. 1990s nang sumikat si Mark Anthony Fernandez bilang isa sa mga gwapings. Kasama sina Jomari Iliana at Eric Fructoso, nagkaroon pa sila ng TV series na Gwapings Live sa Kapuso Network. Anak ng mga sikat na artistang sina Rudy Fernandez at Alma Moreno, mabilis din ang pagsikat ni Mark Anthony na bukod sa kanyang talento sa pagsayaw ay marunong ding umarte. Pero sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, ilang beses noong nasangkot sa droga si Mark Anthony at naglabas-masok sa Drug Rehabilitation Center. Taong 2004, mismong ang ama niyang si Rudy Fernandez ang nagparehab kay Mark Anthony. Sabi noon ni Alma Moreno, nakabuti raw sa kanyang panganay ang rehab program kung saan nakapagtapos ng computer course si Mark Anthony. Pinakamalaking lesson na natutunan. Basta ako, deep in my heart, ayoko na talagang tumira uli. Pero I don't wanna make promises, pero deep in my heart, I repeat again na ayoko na talagang tumira. Nagsikap magbagong buhay, nagpakasal at nagkapamilya. Nang makalabas ng rehab ang aktor, nagbalik showbiz at nabigyan ng iba't ibang proyekto. Kabilang narito ang ilang Kapuso series gaya ng Kamandag,
Darna. My name is Kim Samsun. Ang munting heredera. Rodora X. Let the Love Begin. At One Happy Love Story. Nitong taon naman, mismong si Mark Anthony ang nagkumpirma ng panandaliang siyang nanirahan sa mausoleo ni The Boy sa Heritage Park sa Taguig. Tinanong nga ako ng isang guide doon eh. Sabi, hindi ka ba natatakot sa lugar na to dahil sementeryo? Sabi ko, hindi, ba't naman ako matatakot? Mga kaibigan ko itong mga to, yung tita ko at saka airpod ko. Close na close ako dyan, so hindi ako matatakot. Nagkahiwalay na sila noon ng kanyang asawang si Melissa at mula raw noon siya na lang ang naiiwan sa kanilang bahay. Kaya bumili siya ng condo unit sa Clark, Pampanga. Pero dahil tinatapos pa raw noon ang kanyang condo unit, sa mausoleo muna siya nanirahan. Short period lang naman, siguro mga 3 nights lang ako nandun. Ayun, tapos nakalipat na rin ako. Comfortable din ako doon dahil malaki yung mausoleo niya at may kwarto. At saka syempre, kahit pa paano, nagtitipid pa rin. No? Ilang buwan kasunod nito, inamin ni Mark Anthony na nagsasama na sila ng bago niyang girlfriend na si Diana, isang modelo. Siya yung soulmate ko. Pwede ko pusta baga kapag naghiwalay pa kami nito, siguro you can spank me. Nelson Canlas nakatutok 24 oras. Mabubulok daw sa kulungan si Mark Anthony Fernandez kasi po walang piyansa yung reklamo laban sa kanya. Ayon yan sa hepe ng Philippine National Police Region 3. Mula sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, nakatutok si Susan Enriquez. Susan. Mike, pasado alas 3 ng hapon ang dalhin ng aktor na si Mark Anthony Fernandez dito sa Camp Oliva, San Fernando, Pampanga. Halata ang pagkabalisa sa mukha ng aktor na si Mark Anthony Fernandez nang dalhin sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga para sa isang press conference. Nakaposes ang aktor, umupo sa gilid ng kwarto, humingi pa ito ng maiinom. Nakinig si Mark sa presko ng mga opisyal ng PNP Regional Office 3 matapos siyang mahulihan ng 1 kilo ng marijuana sa Angeles City kagabi. He should face his case. It's non-bailable, so definitely he will rot in jail for the rest of his life. Ayon sa PNP Region 3, may mga report na sila na madala sa Pampanga si Mark Anthony. Wala raw sa drug watch list ng rehiyon si Mark Anthony dahil hindi naman daw residente doon ng aktor. Pero pinapacheck na raw nila sa NCRPO kung nasa watch list ito ng iba pang police district. I asked the regional director of NCRPO if he has Mr. Fernandez included in their watch list. And he told me that he will check if Mr. Fernandez is in their watch list sa NCRPO. So sa amin wala. We have informations that he frequents the area. Ito dito sa Angeles. Nais daw nila ngayong alamin at tuntunin kung sino-sino ang supplier nito ng marijuana. We will conduct police interdiction on this particular pusher. Walang kasamang abogado si Mark Anthony sa press conference kanina ng PNP Region 3. Bukod sa muling paggiit na hindi sa kanya ang marihuanang nakuha sa kanyang sasakyan, sinabi rin ni Mark Anthony na gumamit siya ng marihuana dahil daw sa payo ng kanyang doktor. Nung 19-something po, sinabihan po ang mama ko at saka ako po ng doktor ko po na pwede po kami mag-use ng marijuana. Yung sigarilyo po, di ba, mas mataas po, nicotine. Yung marijuana nga po, sa pagkakaalam ko po, hindi po nakaka-addict talaga po yun eh. So gusto ko lang po explain yung side ko po. Pati yung doktor mo mapailan ng kaso because of illegal prescription, because use of marijuana is illegal. Because there's no scientific study that will tell that marijuana can cure cancers or prevent cancers. Sa ngayon, Mike, sumasailalim na sa confirmatory test ng PNP Crime Lab sa Camp Crame ang resulta ng urine sample sa nauna ng isinagawang drug test kay Mark Anthony. Mike? May resulta na yung drug test, Susan? Yung urine test, yun lang yung nabanggit kanina ng mga taga PNP Crime Lab at ito nga ay sumasailalim pa sa confirmatory test nito sa mismong crime lab dito sa Camp Crame. Maraming salamat, Susan Enriquez. At sa iba pang balita, nag-walk out sa pagdinig ng Senado kagabi si Senadora Laila De Lima nang hindi niya nagustuhan ang akusasyong itinago umano niya ang impormasyong may kasong kidnapping si Edgar Matobato. Nakasagutan ni De Lima si Senador Richard Gordon na nagalit din dahil sa pagpapauwi kay Matobato nang hindi ipinagpapaalam sa kanya. Ang katapusan, suspendido muna ang pagdinig ng Senado kaugnay ng mga extrajudicial killing. At yan po ang tinutukan ni Chino Gaston. Mr. Matobato has already said
Mr. Chairman, a case Mr. was Chairman. filed against him. Out of respect for everybody, I will I am walking out. Mr. Chairman. I'm sorry. I'm sorry for you then. Mr. Chairman, Tadabog na umalis sa session hall si Senator Laila de Lima pasado alas 10 kagabi matapos ang humigit kumulang 14 na oras na pagdinig ng Senate Committee on Justice tungkol sa extrajudicial killings. Hindi nagustuhan ni de Lima ang pag-akusa sa kanya ng mga kapwa senador na itinago raw ng senadora ang impormasyong may kidnap for ransom case sa NBI laban sa aminadong hitman at nagpakilalang miyembro ng umano'y Davao Death Squad na si Edgar Matobato. Si de Lima, na nooy chairman ng komite, ang nagharap kay Matobato sa pagdinig. Ayon kay Senator Richard Gordon, ang chairman ngayon ng komite, kung hindi pa raw naungkat sa pagtatanong sa NBI, tila hindi ito sasabihin ni de Lima. It is incontrovertible that she was in possession of a note that she herself made that was so devastating, it could have been said while Matobato was lying here that there was a case filed against him na pinailan siya ng NBI ng kidnapping with ransom. Abay, hindi biro yun, hindi yung... I detest the claim of material concealment. Hindi nyo naman po siguro i-expect sa akin na habang nagte-testify si Mr. Matobato ay lahat na lang na meron siyang sasabihin o hindi sasabihin ay ika-clarify ko po based on my notes. Pero nang ungkatin ng transcript ng naunang pagdinig noong September 15, nakita na nasabi na rin pala ni Matobato na meron siyang kaso. Isa pa sa ikinagalit ni Gordon nang paalisin ni Senador Antonio Trillanes sa Matobato sa Senado nang hindi niya ipinagpaalam sa kanya, gayong kailangan pa siya sa pagdinig. Iharap mo siya dito, para sa ganun, masalungat siya. Umalis siya eh. Umalis siya eh. Ano Mr. conclusion Chairman, namin? Mr. Chairman, may Yes, go ahead, Senator a Trillanes. manifestation. It was not the call of Mr. Matobato. It was my call since I was providing protective custody to Mr. Matobato. And based on the assessment of my security officers, it was prudent to make him leave instead of traveling late at night. So I made that judgment call. And remember, Mr. Chairman, I was the one who suggested that they do this confrontation at the start of the hearing. So there was no intention na iwasan yung ganitong confrontation. Sa labas ng session hall, naging emosyonal ang senadora. Hindi ko na po gusto yan. Sa House, ginagawa sa akin yan. Kung ano-anong mga binibintang nila. Tapos dito, ganun din. Imagine that, narinig nyo yun. Material concealment, my God! That's a very serious accusation. I tried to bend backward. Nakita naman nyo, ang haba-haba ng kanyang interpretation. Tinutulungan ko pa eh. Sinabi ko pa nga sa kanya doon sa loob ng refectory, cool ka lang, hayaan mo, huwag ka mag-iinit dahil ganyan talaga, mahirap talaga. Eh pagkatapos nung tinago naman yun, ako napaka-unfair naman. Bago tuluyang suspindihin ang pagdinig kagabi, si Senador Manny Pacquiao may ihinirit. I think to all the members of this committee, we should caucus first to continue to talk about if we continue the committee meeting tomorrow. Sinangayunan ang mosyon ni Pacquiao at kinansela muna ang pagdinig ng komite ngayong araw para mag-usap muna ang mga senador sa isang caucus. Wala na rin daw silang balak ipatawag muli si Matobato, imbes sa sentro ang pagdinig sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Tingin naman ni Senador Trillanes, sadyang naghanap lang daw ng butas ang komite. Lumabas na ito. Doon sa unang hearing, sinabi ni Matobato na chairman nun si Senator De Lima. Pero dun sa September 22 hearing, ang chairman na si Gordon. Senator Gordon. Oo. Sila, sa kanya mismo sinabi Na may kaso siya. nagkaso siya kidnapping, pero na-dismiss na yan. Tapos nagkaroon pa sila ng exchange. So sabi ko, hindi mo na ngayon pwede sabihin na kinoconceal ni Senator De Lima kasi sa'yo mismo Dahil siya sinabi. nagtanong. Oo, open session. Kaya nung napahiya na sila eh. Kaya nga pumambyo na, naghanap na ng butas. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nagsorry po sa publiko si Senadora Laila de Lima dahil sa kanyang pag-walkout kagabi. Pero si Senador Richard Gordon hindi raw ibibigay ang sorry na hinihingi ni de Lima. Samantala, natapos na po yung caucus na binanggit kanina ng Committee on Justice. Alamin natin kung anong napagkasunduan sa live na pagtutok na ito
ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Mike, tama ka, no? Nagkaroon ng caucus at matapos po ang caucus na yan ay sinabi ni Senador Richard Gordon na napagkasunduan ng majority senators na kanilang itutuloy ang pagdinig kaugnay dito sa extrajudicial killings. At maaari daw magkaroon ng isa pang pagdinig. Pero Mike, sabi niya, posibleng isa na lamang. At ayon sa kanya, ay ito ay sisentro sa extrajudicial killings. Pero pag-aaralan nila kung tatalakayin pa nila yung Davao Death Squad. At kung sakali man daw natatalakayin ito, ay maaaring hindi na si Edgar Matobato ang isasalang na testigo. Nagbanta rin si Gordon na posibleng maparusahan ng Senado si De Lima dahil sa pag-walkout sa pagdinig kagabi at para sa pagpipresenta ng testigong hindi umano mapagkakatiwalaan. Bago ang caucus, humingi ng paumanhin si De Lima sa publiko dahil sa ginawa raw niya kagabi. Sabay sabing dapat humingi rin ng paumanhin sa kanya si Senador Gordon. Ang mainit na tagpo sa hearing ng Senado kaugnay sa extrajudicial killings at tinaguri ang Davao Death Squad, hindi pa ganap na humuhupa ngayon. Matapos mag-walkout kagabi, humingi ng paumanhin si Senador Laila De Lima. I wish to apologize for the outrage last night and the walkout. But I'm addressing po itong apology ko to sa publiko. Kasi naghihintay rin po ako ng apology doon sa mga kasamahan ko. Ang apology na sinasabi ni De Lima ay nang pagtulungan daw siya kagabi nang akusang itinago raw niya ang impormasyong nasampahan ng kasong kidnap for ransom ang testigo niyang si Edgar Matobato. Hindi ho sila humihinto kasi nakikita nila nakatayo pa ako. Kaya I have to continue standing because I don't want to give them the pleasure of seeing me bitten. Dahil alam ko po, tama ang pinaglalaban ko. Pero walang balak humingi ng paumanhin si Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Isa sa nagsabing may sadyang itinago si De Lima sa komite. There's nothing to apologize. They should apologize to the Senate. She is in danger of being censured by the Senate now. Natuloy ang caucus na dinalahan ng mga miyembro ng mayorya at matapos nito, sinabi ni Gordon sa media na pinag-iisipan niyang ireklamo sa Ethics Committee si De Lima at Trillanes dahil sa umano'y unparliamentary acts. I'll probably refer this to the Committee on Rules. You could either be censured, suspended, or kicked out. How many votes? Mike, medyo nagkakapersonalan na nga no, sa pagpapalitan ng pahayag itong ilang senador at one point sa ating panayam kanina ay tinawag ni Gordon si Trillanes na sundalong kanin at agad din naman niya itong binawi at nung kuna naman natin ng pahayag itong si Senador Trillanes kaugnay sa mga nabitiwang salita nitong si Senador Gordon, sinabi niya na yun daw mga pahayag ni Gordon ay paraan lamang para ilihis umano ang totoong issue. Mike? Tama ka. Nakakapersonala na. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Samantalang arestado sa Laguna ang 3 umanong hold-upper na madalas na target ay mga convenience store. Ang isa sa mga suspect nakatikim ng hampas mula sa isang pulis na tatay pala niya. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Kuha sa CCTV ang pagtakas ng 2 suspect matapos looban ng isang burger chain sa Binyan, Laguna, alas 2 ng madaling araw kanina. Sa tulong ng mga tanod at pulis ng Binyan, naaresto ang 2 suspect na kinalalang sina Martin Manalili at Carlo Francisco. Pagdating sa police station, hindi na nakapagpigil ang isang pulis at nahampas ang isa sa mga suspect na si Martin Manalili. Hindi mo na ako binigyan ng kahiyang hayop ka. Ha? Ba't ganyan pa? Ang ama pala ni Martin, Pulis Binyan. Ay hindi ko namin kinukonsentihan. Alam na naman din ng mga kapatid niya na gano'n. Eh yun nga, makulong muna daw siya. Para ano, matuto? Matuto. Sa ginagawa niya hindi maganda. Sa hiwalay na operasyon, naaresto rin ang isa pa nilang kasamahang si John Eric Caravana matapos umanong hold up ng isang establishmento. Ayon sa polis, miyembro ang 3 ng grupong tinawag nilang Toblerone Gang na matapos daw manloob ng mga convenience store ay tumatangay ng tsokolate bago tumakas. Ang alam ko si Mario. Ang alin? Ang kumukuha ng mga ng mga ganon. Mga tsokolate. Anong dahilan? Bakit kayo nagkahiwalay ng tatay niyo? Gaya po, sa bisyo. Ha? Sa bisyo po. Sa ngayon, may isa na lang po ang natitira.
na positive na member pa ng Torneron Gang. Hindi po namin ito titigilan ayon nga sa kautusan ng ating regional director. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sa Pinoy beauty pageant fanatics na inakalang hindi tuloy ang Miss Universe dito sa Pilipinas, worry no more. Dahil kinumpirma ng Department of Tourism na tuloy sa Pilipinas ang Miss U. Nakatutok si Athena Imperial. Hindi siya noon nakapag-first walk ng koronahang Miss Universe, pero excited si Pia Wurtzbach na makapag-final walk bilang Miss U dito mismo sa bansa. At sabi ng ating Department of Tourism na tuloy sa January 2017 ang hosting ng Pilipinas sa prestigious pageant. Taliwas sa mga alingas nga sa social media na ang tila naging ugat ay ang social media post na ito ni Tourism Secretary Kat De Castro kasama si Queen P. Alam naman natin kung paano nag-react ang mga pageant fanatics. They kinda like linked, ma'am, yung pag-iyak namin ni Pia na kwentuhang kaibigan sa statement ni President Duterte. I'd like to assure you that Miss Universe will be here on, the contest will be here on January 30. Definitely. Inaasahang darating ang mga beauty queens sa January 13 at bago ang coronation night sa January 30 sa SM Mall of Asia Arena. Magugunit ang dating inalmahan ng Pangulo ang pagdarao sa bansa ng Miss Universe dahil sa umano'y abalang pwede nitong likhain. It was the President who said na please make sure that all the activities for Metro Manila are just confined into one area. So we decided on having it in MOA Arena. All the Metro Manila activities will be there. Ililibot muna ang nasa 70 kandidata sa nire-rehabilitate na Intramuros sa Batangas, Palawan, Bigan, pati sa Legazpi, Cebu, Davao at Siargao. Not all the girls would be going to different provinces. Some would be like camera crew lang. Some would have like 10, 15 girls. For example, Siargao, we would only bring candidates who know how to surf. Pagdating sa seguridad ng mga kandidata, magiging katuwang ang DILG, PNP, pati AFP. Muli namang giit ng DOT. DOT is not spending single centavo on the Miss Universe. It's the private sector. Sa mga Miss Universe fanatics naman na gustong makapanood ng pageant live, may abiso ngayon pa lang ang DOT. All the people are expected to be inside the arena at 4 a.m. So I don't think it's going to be such a big problem when it comes to traffic. Kasabay ng Miss U Fever, ilulunsad din ang bagong slogan ng Department of Tourism. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. At susunod, lalaking gumamit umano ng pangalan ng isa pang lalaki para makapagpakasal, natukoy na. Anak ni Mark Anthony Fernandez, nagsalita kasunod ng pagkakadakip ng ama dahil sa marijuana. Matapos ang US trip nilang mag-anak, Ding Dong Dantes, sabak agad sa aksyon sa alias Robin Hood. At sulyapan ang magazine cover ng Aldab na kinunan pa sa Morocco. Tutok na dito sa mas pinagkakatiwalaang 24 oras. Pero ang mismong impostor, hindi na pamahagilap. Yan ang inaksyonan ng sumbungan ng bayan. Hindi pa maikasal si Jimmy Hipolito at ang kanyang girlfriend dahil sa record, ikinasal na raw si Jimmy noong pang 1997. Sa tulong ng sumbungan ng bayan, hinanap ni Jimmy ang gumamit ng papeles niya at ang pinakasalan nito. Nahanap namin sa Pampanga si Janet Calagwas na kanya raw pinakasalan. Ipinaliwanag ni Janet ang nangyari. Kasi po nung pinagamit sa amin, binili niya yun. Yung apelido niya na ginamit niya yung Hipolito. Ano pong pangalan niya? Jimmy Lim po. Ang lalaking nasa litrato ay ang pinakasalan ni Janet na si Jimmy Lim. Filipino-Chinese siya ba? Ngayon, sabi niya sa amin na binili ng mama niya kasi hindi siya pwedeng
gumamit ng Chinese name. Sa kasamaang palad, ang pangalan ni Jimmy Hipolito at iba pang impormasyon niya ang ginamit sa marriage license. Matagal na raw hindi nagsasama sina Janet at Jimmy Lim at tinangay raw ng asawa niya ang mahalaga nilang dokumento. Sumama sa amin si Janet sa Mabalacat Civil Registry Office. Ngayong naliwanagan na ni Jimmy ang nangyari, magsasampa siya ng petisyon para mapawalang bisa ang kasal na hindi naman niya talaga isinagawa. Matutuloy na rin ang kasal nila ng kanyang nobya. Sa korte ninyo idudulog yung problema yan, sila doon ninyo kukunin yung redress ng bagay na yan. Siguro yung declaration formality ng marriage ninyo. Tutulong daw sa kanya si Janet para mas mapabilis ang pag-aayos ng papeles. Pero hindi ka ba makipag-cooperate para si Sir Jimmy naman ay okay lang sa'yo? Wala naman problema para maayos na rin. Kasi sir, hindi ko rin po alam na ganyan. Balak din ni Jimmy Hipolito na sampahan ng kaso si Jimmy Lim dahil sa paggamit sa pangalan niya. Kakasuhan ko siya, hindi ko palalampasin yung ginawa niya. Kasi hindi naman biro yun eh. Isang tanong lang. May pananagutan ba ang asawa ng peke na si Jimmy? Ayon sa mga otoridad, hindi na siya kakasuhan kapalit ng kanyang tulong. Nagsimula na po ang kauna-unahang joint military exercise ng Pilipinas at ng Amerika sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero gaya po ng nabanggit ng Pangulo, gusto niyang ito na rin ang maging huli sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nakatutok si Maki Pulido. Tumapat sa ika-65 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika ang pagbubukas kanina ng RPUS Amphibious Landing Exercise na magtatagal hanggang October 12. Kasama sa military exercise na ito ang 500 sundalong Pinoy at 1,000 Amerikanong sundalo. Maintaining our commitment for the conduct of FIBLEX, we are also able to contribute to the attainment of national objectives pertinent to our international defense and security engagements. Kasabay ng military exercise ay pagsasanay sa mga sundalo sa pagresponde sa mga kalamidad. Response in hours versus days equates to save lives. This was proven in 2013 when Super Typhoon Haiyan made landfall here. Within 4 hours, Ospreys from Marine Corps Air Station Fatema in Okinawa arrived to support the humanitarian assistance and disaster relief operations. Pero ang tanong, masusundan pa kaya ito? Sa nakaraang state visit ni Pangulong Duterte sa Vietnam, sinabi niyang tatapusin na lamang ang mga natitirang military exercise nitong taon at hindi na masusundan pa. Nitong linggo lang, pinag-usapan naman ang pahayag ng Pangulo tungkol sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayon sa Pangulo, ipapareview niya ang kasunduang hindi pirmado ng mga Pangulo ng Amerika at Pilipinas. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin daw ang Amerika ng paglilinaw sa mga pahayag na ito ng Pangulo. I would refer you to the President's office for clarification on that. We continue to move forward with our partners here in the Philippines, building on our interoperability and our ability to counter disasters when they happen and to promote regional security. Ayaw din magkomento ng Amerika sa pahayag na ito ng Pangulo tungkol sa pakikipag-alyansa sa China at Russia. I can go to China, I can go to Russia, I had a talk with them, they are waiting for me, so what the hell? Giit pa ng Amerika, nananatiling matatag ang relasyon ng dalawang bansa. We have a scope of relationship that spans all of the gamuts, diplomatic, military, certainly people to people. Our partnership with the Philippines has been a cornerstone of stability for over 70 years. You know, the Filipino people are some of our best friends. Our allies. The Philippine Marine Corps and the United States Marine Corps cooperation has withstood the test of time. As a result of our commitment, Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, target daw ng DOLE na wakasan ang ENDO o End of Contract System pagdating ng 2017. Sabi po ng DOLE, ang ilang malalaking kumpanya sa bansa, ginawa ng regular ang marami nilang tauhan na contractual noon. At nakatutok si Joseph Moro.
Lampas 10,000 ng mga contractual workers sa mga regular na empleyado na ngayon ayon sa Department of Labor and Employment. Bago pa man ang 100 araw ni Pangulong Duterte sa October 7. Sabi ng DOLE, galing ang tinatayang 10,532 na contractual sa malalaking mga kumpanya. Pero kahit paano ay ginagawa namin ang aming makakaya para sa ganoon ay maprotektahan ang kakapakalan at karapatan ng ating mga gagawa. Kaya pinahinto muna ng DOLE ang mga manpower agencies sa pagsusupply ng tao sa mga kumpanya. Pero 7 manpower agencies ang sumuway kaya binigyan ng cease and desist order ng DOLE. Kasi dito, underpaid ang kanilang mga empleyado at hindi nababayaran ng kanilang overtime at wala rin silang night differentials. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP at Philippine Chamber of Commerce and Industries o PCCI approved sa economic policies ng gobyerno ng Duterte. Maski ang polisiya ng Duterte administration na wakasan ng ENDO o yung End of Contract Scheme, okay sa PCCI at ECOP. Naghihintay lamang daw sila ng mas malinaw na direktiba galing sa gobyerno. Handa raw ang ECOP na patasikin sa kanilang organisasyon ang mga kumpanya nag-ENDO. We told the Department of Labor, we must be very clear on how we'll do the transition. And to me, it's so simple. Just say that we will implement the labor code. And Article 108, 106 to 109 is very clear. It defines various kind of employment. Sa Article 106 hanggang 109 ng Labor Code, pinapayagan ang kontraktualisasyon. Once the pronouncement is made clearer, we would come out with a manifesto telling our members that they should not deal with shady agency wherein they are providing cheap but they are continuing this practice of ENDO. The ENDO must stop. Pero humingi ang PCCI sa gobyerno ng konting luwag pagdating sa pagkontract ng mga seasonal na trabaho. Pabor ang PCCI sa win-win solution kung saan ang subcontractor na kumpanya o service provider ang magbabayad sa mga benepisyo ng mga trabahador nito tulad ng SSS contribution at 13-month pay. They will enjoy all the benefits mandated by law. The bottom line is we want to create more jobs. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Matapos ang successful run ng Dongan Show sa Amerika, mas lalong na-inspire na magbalik trabaho sa alias Robin Hood, si Ding Dong Dantes. Lalo't nangunguna ito sa ratings. Makachika kay Lars Santiago. Suntok at sipa ang natikman ng mga kalaban ng karakter ni Ding Dong Dantes sa isang eksenang kinunan para sa tinututukang series na alias Robin Hood. Pero ang kaibahan sa maaksyong tagpo ni alias Robin Hood, nilalagyan pa rin nila ito ng mga nakatutubang elemento. Kahit na sinasabi natin na minsan yung topic na tinatalakay serious, nilalagyan namin ng konting ng kasiyahan, di ba? Napakaganda ng ngiti ni Dong kapag napapag-usapan ng tagumpay ng alias Robin Hood sa ratings na numero 1 sa time slot nito. Very grateful kami. Kaya ito yung way namin ng pasasalamat na tuwing episode, bawat scene na gawin namin ay dedicated sa kanila at gusto namin siyempre paligayahin sila at siyempre at the same time may matutunan sila. Kahit may jet lag pa dahil sa kanyang American trip kasama ang mag-inan niyang sina Yan at Zia, sumabak agad si Dong sa taping. Kumusta naman kaya ang biyahe nilang mag-anak? Trabaho naman talaga siya. Yung bakasyon, parang lang yun. Wala talaga. Isang araw lang ang meron kami noon na time para umikot. Natutuwang ikinwento ni Dong kung gaano raw kabait si Zia sa biyahe. Sa isang post ni Yan, makikita ang pag-aalaga niya sa anak na nooy himbing sa pagtulog. Cooperative. Sa aeroplano, hindi naman siya masyadong kumbaga umiyak or nagtantrums. Wala naman. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. At susunod, exclusive, panghihipon na yan ng isang babae, estilo pala ng pagnanakaw. Suspect sa brutal na pagpatay sa isang traffic enforcer. Bugbog ang inabot sa mga kaanak ng biktima. At anak ni Mark Anthony Fernandez nagpahayag ng suporta sa kanyang ama. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Ating silipin ang iba pang mga balita.
Arestado ang umunoy hitman na pumatay sa drug lord na si Jeffrey Diaz o alias Jaguar. Ang todo-tanging suspect na si Antonio Gensis, napag-alamang sangkot din daw sa illegal na droga. Natukoy na ng pulisya ang pumatay sa live-in partner ng umunoy drug lord na si Kerwin Espinosa. Patay sa pamamaril si Ana Lu Llaguno sa Cebu City nitong Biyernes. Posibleng pinaghigantihan daw ang biktima dahil sa pagturo umano kay alias Jaguar at pinsan nitong si Jumbo Diaz sa pulisya. Naging kasintahan din daw ni Llaguno ang drug lord na si Jeffrey Diaz o alias Jaguar. Sugatan sa pamamaril ang ilang kaanak ng convicted bank robber na si Herbert Colango. Inoobserbahan na po sa ospital ang pinsan ni Herbert na si Joel Colango at ang mag-ina nito. Sa inisyal na investigasyon, pinasok ng 6 na lalaking nakabonet ang bahay ng mga biktima. At matapos mamaril, tumakas ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Tinutugis pa rin ang mga suspect. Narito po ang ikalawang bahagi ng ating paghimay sa mga ipinangako ni Pangulong Duterte bago ang kanyang ika-100 araw sa pwesto. Silipin naman natin ngayong gabi yung mga programa ng kanyang administrasyon para masukpo ang kahirapan. Ang gusto raw ng Pangulo yung tinatawag na inclusive growth o yung paglago ng ekonomiya na dama maging ng mahihirap na Pilipino. Pero aminado ang NEDA, matatagalan pa bago tuloy ang masukpo ang kahirapan. Narito ang special report ni Sandra Aguinaldo. The government to intensify its protection programs so it can use its resources and expertise to make a dent in the country's poverty levels. Si Eleanor Combe sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kaya sabi niya malaking tulong ang 2,600 pesos na buwan ng ayuda mula sa gobyerno para buhayin ang kanyang 7 anak. Magaan po ang buhay. Dati po kulang po talaga yun. Ang pinagkakakitaan nila mag-asawa, pagbibenta ng baston. Sumasideline din siya sa pagtitiklop ng karton ng alak. Layunin ng 4Ps na mabigyang ayuda ang pinakamahihirap na pamilya. Ang binibigay ng gobyerno, 300 sa kada bata na may edad 18 years old pababa. Pero 3 bata lamang sa kada pamilya ang mabibigyan nito. Ang kapalit naman, kailangan silang regular na pumasok sa eskwelahan at kailangan regular na magpatingin sa health center ang ina at kanyang mga anak. 4.4 million na Pilipino ang benepisyaryo ng 4Ps. Sinimula ng 4Ps sa Administrasyong Arroyo, pinalawak sa Administrasyong Aquino at pinagpapatuloy ngayon ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang State of the Nation address, may pangako ang Pangulo. I have decided to direct the DSWD to provide the rice subsidies to the poorest of the families, at least para makakain lang, every month. Kaya sa proposed 2017 budget, tumaas ang hinihinging budget para sa 4Ps. Humihingi ito ng 23.4 billion pesos na rice allowance para sa mga beneficiaries, para sa 20 kilo ng bigas sa bawat isang pamilya kada buwan. Bumaba naman ang hinihinging budget ng administrasyon para sa cash grant na ipinamimigay sa mga benepisyaryo. Bumaba rin ang budget sa iba pang items gaya ng training. Pero ayon kay Dr. Maria Fe Villamejor Mendoza, din ng UP National College of Public Administration and Governance, bagamat marami ang natutulungan ng 4Ps, hindi ito ang tatapos sa kahirapan. Nasa 26.3% ang poverty incidence sa Pilipinas o mahigit 26 na milyong Pilipino ang mahirap. Dapat more holistic yung expansion. Dapat itatawid sila na meron kang additional means, lalo na doon sa livelihood. Aminado ang National Economic Development Authority o NEDA na matatagalan pa bago masugpo ang kahirapan. Layunin daw ng Duterte administration ang inclusive growth o paglago ng ekonomiyang dama maging na mahihirap. Isa raw sa solusyon ang paglikha ng trabaho. Sabi ng NEDA, marami magkakatrabaho dahil 14 na malalaking infrastructure project na ang naikasa nila. Hindi lang ang economic growth, hihintayin natin na mag-trickle down sa mga mahirap. Yung mga other programs na
tinatawag na pro-poor. Hiningi rin ng Pangulo sa kanyang SONA ang pagbaba ng personal at corporate income tax sa 25%. Sa isinumiting tax reform package sa Kongreso ng Department of Finance, ang mawawalang 198 billion pesos sa gobyerno dahil sa pagbaba ng income tax, babawiin sa pag-expand ng value-added tax, pagtataas ng excise tax sa produktong petrolyo, at pagtatax sa mga sugary at fatty products. Ibig sabihin, maaaring tumaas naman ang presyo ng mga produktong sakop nito tulad ng carbonated drinks at junk food. Babawiin din ang mawawalang kita sa pag-alis ng exemption sa VAT ng mga senior citizen at mga taong may kapansanan sa hotel, restaurant at mga pasyalan at kapag sumakay sila sa eroplano o barko. Malaking bagay sa amin din yun Yung majority po ng senior citizen, yung mga mahihirap, yung mga low income, hindi naman nila kaya i-afford itong mga restaurants. Nauna dito, sinabi rin ni Duterte na dapat pagbutihin pa ang paniningil ng Bureau of Internal Revenue at amyendahan ng Bank Secrecy Law para mabantayan ang tax evasion at money laundering. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. At susunod, mga kaanak ng traffic enforcer na brutal na pinatay, hindi nakapagpigil ng makaharap ang suspect. Ang mensahe ng pagsuporta ng anak ni Mark Anthony Fernandez. At ang inaabangang magazine cover ni na Alden at Maine na Made in Morocco. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. May panibagong modus ang mga kriminal. Ang target ng mga babaeng kawatan, mga lalaki na kanilang hihipuan para madukutan. Ganyan po ang nahuli kam sa Pasay na tinutukan ni Oscar Oida exclusive. Kung sa iyong paglalakad sa kalsada, bigla kang hipuan ng dalaga, anong gagawin mo? Babae, okay lang. Matutuwa siyempre. Siyempre, hahalikan mo siya. Matutuwa. Ba't ka matutuwa? First time ko mahipuan na babae. Pero teka, huwag agad matuwa dahil baka mabiktima kayo ng dakot-dukot gang. Dito kasi sa EDSA Pasay, sakop ng Barangay 147, kuwang-kuwa ng CCTV ang pagsalakay ng dakot-dukot gang. Makikita ang isang babaeng wagas kumakadikit sa isang lalaki na di naman pala niya kilala. Maya-maya pa, gamit ang kaliwang kamay, hihipuan ang lalaki. Habang distracted si kuya, ang kanang kamay ni babae may dinudukot na pala sa bulsa ng lalaki. At habang papalayo si ate, tatawa-tawa pa at makikitang sinusukbit na sa kanyang shorts ang nadukot sa walang kamalay-malay na biktima. Ang gawa niyan, gigit-gitin ka niya, sisiksipin tapos hawakan ka. Tapos yung isang kamay niyan, nandurukot na hindi mo mararamdaman. Kasi hindi ka focus mo sa yung mga pangihipo niyan. Binalikan namin ang lugar at dito namin napag-alaman na dayo lang pala ang suspect. Pero hindi raw ito basta solo kung trumabaho. Yung asawa niya nandyan lang din. Ano ginagawa ng asawa niya? Babantay sa kanya. Pero alam ng asawa niya, diskarte na asawa rin niya. Kilala namin dito yun na magnanakaw talaga. Bagamat di pa nahuhuli ang suspect, kumpiyansa ang barangay na babagsak din ito sa kanilang mga kamay. Sa ngayon, inaabisuhan ng mga lalaki na sakaling may biglang manghipo sa inyo sa lugar, huwag daw agad mag-feeling gwapo, kapkapin ang mga gamit sa bulsa at baka na biktima ka na ng dakot-dukot. Sasampalin ko bigla sa naman. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. I am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, posibleng maging tropical depression o isang mahinang bagyo bukas ang low pressure area na nakita ng Pag-asa 950 kilometers dyan sa may silangan ng Kasiguran ng Aurora at yan ay ayon sa Metro Weather. Nakapaloob ang nasabing LPA sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone na umiiral naman dyan sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Metro Weather, magpapaulan ng sirkulasyon dito sa may Northern Luzon at bahagyang palalakasin itong hanging habagat sa mga susunod na araw.
At dito sa Metro Manila kung saan nagpabaha ang isang thunderstorm kanina na kung saan malakas sa pagulan ng naitala bago mag alas 12, dapat po maging I am ready pa rin dahil bukas buong araw na mataas ang tsansa ng ulan. Ulan din sa may Southern Luzon, lalong-lalo na dyan sa may Mimaropa region at ilang bahagi ng Bicol region. Samantalang sa Ilocos at Cordillera region, kasama ng Bataan at Zambales provinces, may mga pagulan pagdating sa hapon. May ulan din sa halos buong Visayas, umaga pa lamang yan, at maging sa Mindanao pagdating ng hapon, makakaranas sa magpagulan ang malaking bahagi niyan. Mang Tani, nag-post po si Ryan J. Andres sa magtanong kay Mang Tani, ngayong Oktubre, lalamig na ba raw ang panahon? At tapos na ba ang tagulan, Mang Tani? Well, Mike, Ryan, gaya ng mga nakaraang taon ay sa huling bahagi ng Oktubre nagsisimula ang amihan season at ngayong 2016, gano'n nakikita natin. At yung amihan season, yan yung pag-ihip ng malamig na hangin na galing sa Siberia. At ngayong Oktubre rin, bago matapos yung tagulan o bago magsimula ang amihan season, dapat matapos muna yung tag-ulan. Pero hindi ibig sabihin yan, kahit tapos na yung southwest monsoon, wala nang bagyong papasok ng PAR. Sa taya ng pag-asa, 2 pang bagyo ang posibleng pumasok ng PAR at pangkaraniwan, tumatama yan sa Luzon, kasama na ang Metro Manila. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. At susunod, ang pambato natin sa Miss World, may ibubuga rin pala sa pagkanta. Looking out on the morning rain. At sina Alden at Maine, sabay na naging cover ng 2 magazine. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.